Hello, good morning, good afternoon, good evening. Okay? Sa sign Sagittarius with fire elements, Lola Baby, nagpapakilala po. Bigyan ko kayo ng reading sa mga natitirang araw-linggo, okay, ng August. General po ito, hindi po ito personal. Isa lang pong like, subscribes, and share. So let's see, okay, what your future holds for you. Ano naghihintay sa inyong future, di ba? Yan. Let's see your energy. Punta muna tayo sa Sagittarius dun sa inyong, puntahan natin muna yung inyong past, past, tapos present, tapos future, okay? So, simulan na natin, ha? Okay. It seems like hindi naging madali ang buhay sa inyo from the past. Yun na nakikita ko. Yan. Yan. It's like maraming, ewan ko kung pwede sabing kalbaryo. Di ba? Yan. Maaga kang namulat ang kaisipan, di ba? From the past. So, ito yung tinatawag your past. Yan. It's like, ito yung tinatawag na the Libra Venus, di ba? Okay. With the number 11. So, nakikita dito is yung tinatawag na responsible. Pagiging responsible mo. It's like uliran kang anak, di ba? Uliran kang estudyante. Uliran kang kaibigan. Okay, yan. Kumbaga dito yung tinatawag na hindi ka, yan na it's like hindi ka one-timer ba yun, di ba? Yan. Kasi, halimbawa, asawa mo, ang nakikita ko, asawa mo from the past is asawa mo pa rin ngayon, di ba? Ay hindi, titingnan muna natin kasi past, di ba? So, meron dito, it's like tinatawag, may asawa siya, kaya from the past. Yung baga asawa mo pa rin ngayon, di ba? Yan. So, ibig sabihin nito, itong taong ito is true sa kanilang sinasabi. Diba? Yan. So, ito ha. Ito yung tinatawag na the past ng mga Sagittarius. Ano tawag dito yung masinop. Masinop siya sa buhay niya. Yan o. Diba? It's like sabihin nating, halimbawa, sinasabi niya dito, ito aking nabili sasakyan, ito aking nabili lupa, di ba? Ito aking bahay, yan. Masinop, nakikita from the past, yan, okay? Yung kanya mga na-acquired, di ba? Yan. Kasi kumbaga nagsasalita siya dito na sinasabi niya na hindi ako taong tinatawag na tamad, something like that. Okay? Kumbaga siniseryoso niya ang buhay. Kaya naman dito, yan o. It's like they are very, very proud to show ano yung kanilang mga na-acquired from the past. Yan ha. Okay. Yan. So, from the past, sandali ibababa ko yung aking camera para kita ninyo, okay? Ang buhay sa kanya, yan, is hindi naging madali. Yan, kita mo. Narito ang the 9 of swords, di ba? Yan. Kita mo din yan paano siya nakipagbunuan, di ba? Yan, from the past, kita mo, yan. Paano niya pinagbunuan? It's like tinaas niya, okay? Tinaas niya yung kanyang long sleeves. Yan.
So dito nagkikwento siya. Paano siya nakipagbuno sa buhay. Hindi naging madali. Diba? Yan. So, naririto, tinatawag na the devil. Okay? So, dito, sa the devil, okay, narito, dalawang, ito yung two major arcanas. Diba? Yan. So, maaaring dito, tinatawag na the Sagittarius is paano niya, okay, ang mga tao, okay, na hindi ka pareho ng kanyang energy, di ba? Aura, vibration, yan, okay. So, maaaring ito yung tinatawag from the past, yung mga ayaw niya, ito yung mga ayaw niyang tao, di ba? Let's say, attitude ng mga tao, mga kasamahan niya, di ba? Yan. Kaya dito kita mo, iniiwasan niya, okay? Ayaw niyang matulad sa kanila. Diba? It's tinatawag na they are not setting good example para sa isang Sagittarius. Okay? So, nakikita ko itong Sagittarius na ito is tinatawag na yan, maaaring ito'y nagmula, okay, sa isang pamilya na very fair, okay, tapat, religious, diba? So ngayon, kaya siguro ganito ang Sagittarius. Diba? Yan. Kumbaga dito yung tinatawag na kung ano yung good example natutunan niya sa magulang niya. Diba? Yan, natutunan. Halimbawa, nag-aral ito sa, maaaring nag-aral sa exclusive school. Diba? Yan. Kumbaga dito, ina-apply din niya. Yan. Kung kaya dito, halimbawa, sa trabaho, marito sa trabaho niya in the past, di ba? Yan, nabibwisit siya sa mga kasamahan niya, di ba? Ito, kaya kita mo siya dito, it's like naglalagay siya ng boundaries, di ba? Yan. So, hindi naging madali ang tinatawag na past lives ng Sagittarius. Okay? So, tingnan natin ang tinatawag na present. Okay? Ang present ng mga Sagittarius is napakaganda, di ba kay? It's like from the past kung ano itong kanyang itinanim, di ba? Yan, kung ano ito iningatan. Anong iningatan mo? Mari iningatan mo ang iyong buddhi, iningatan mo ang iyong morality, iningatan mo ang pagkatao mo, iningatan mo ang pangalan mo, di ba? Iningatan mo ang hanap buhay mo, di ba? Yan, kahit ikaw is tinatawag na palibot ng mga tao. Diba? Let's say sabihin natin kung sino itong mga kumbagay tinatawag na it's like outcast ng society. Diba? Pero hindi ka nabibilang sa kanila. Sapagkat ito ikaw ngayon. Diba? What you achieve. Yan, Kaya from the past nakikita. Diba? It's like yung tinatawag na hindi ka as a person, as a good person. Yan, Ito ang iyong inani, di ba? Yan. So, hindi rin naging madali, okay, sa inyo ang inyong buhay noong nakalipas. Pero ngayon, ito na. It's like you made it, okay? Nakikita ko for some of you, maybe you are living abroad or you are working abroad. Maybe may bahay kayo sa abroad, di ba? Malaki ang bahay mo. Maaring mataas ang pinag-aralan mo, di ba? So, ibig sabihin nito, for some of you, ito yung karma, okay? Yan. Kasi very, very karmic ito. Tinatawag na the Capricorn. May mga setbacks, delaying, hindrance, di ba? Sa inyo, sa buhay nyo. Kaya dito, it's like tinatawag na you set the goals. It's like you set a goals, okay? Sinasabi mong ay hindi
I don't wanna be like this. Ayokong maging kaganito. Ganito ako. Okay? Kaya dito, it's like pinaninindigan mo. Diba? Pero hindi naging very, very easy. Okay? Yan. Kaya dito yung pagsusumikap mo from the past, nagkaroon ngayon sa present ng tinatawag na tagumpay. It's like you're raping. Raping and raping and raping. Okay? At yan yung tinatawag your trophies. Diba? Yan, that's your trophies ngayon. Diba? So, okay. Kung ano naman ito, it's like, meron dito, okay? Tinatawag na, unconcerned feelings of others. Ano ito? Okay? Kasi narito ang dapas ninyo. Okay? Kung ano man ito, kung sino ito sa buhay ninyo, di ba? It's like nakikita dito, you don't show pity. Okay? You don't show pity to them. Di ba? It's like, ginawa mo yan sa buhay mo. Di ba? Kumbaga dito, sabi natin magkapatid. Sagittarius kapatid niya, di ba? So, maaari ngayon, yung kapatid niya, nakita yung success ni Sagittarius. But Sagittarius is not concerned. Sagittarius does not show pity, di ba? It's like ba yan ang ginawa mo sa buhay mo, di ba? Okay? Yan. Kung ginaya mo ako, di ba? Ibig sabihin nito, hindi siya magdurusa. Di ba? So, kumbaga dito, nakita mo si Sagittarius now. Okay? Ibig sabihin, it's like, this is my kingdom. This is my territory. Di ba? Pinaghirapan ko ito. Yan, no? Kung kaya dito, yan. Pinaghirapan ko, kaya nasa posisyon ako nito. Diba? So, kasi naman itong, it's like, they are showing. Diba? Sabihin na natin, from the past. Kasi past ito at itong present. Diba? So, ibig sabihin nito, kung nagsasalita ang ang Sagittarius na kung, okay, meron kang firmness, may discipline, diba? Yan. Ibig sabihin nito, you will be like me too. Diba? Siguro ito'y magkapatid. Diba? Kung sino ito. Maaari ito'y tinatawag problematic. It's like gustong pumunta kay Sagittarius. Diba? So, ibig sabihin, wala pagbabagong nangyari sa tao na yan. Okay? Siguro kapatid, kapamilya. Diba? So, narito. Okay? Tinatawag na the King of Wands and the Five of Cups. Okay? So, ito yung tinatawag si Sagittarius. Diba? Okay? Ibig sabihin ito si Sagittarius na ito, yung tinatawag na, yan, no? Kumbaga dito ay nasa komportable siya. Okay? Samantalang, kung sino naman ito, di ba? Yan, oh. It's like, nakikita niya. Yan, di ba? Kumbaga dito yung tinatawag, meron dito, kung sino naman ito sa buhay ni Sagittarius. Di ba? Okay? Mahal ni Sagittarius. Pero, walang magagawa si Sagittarius. Okay? Kung ayaw ng taong itong magbago. Okay? Kumbaga dito ay tinatawag, nasanay na siya. Okay? Nasanay na siya sa kanyang nakagawian. Okay? So parang ito yung tinatawag na the story of magkapatid, di ba? Doon sa Bible. Sino yun? Si Isaias at hindi ko alam, di ba? It's like yung anak na nawawala,
'di ba? At ito yung anak na alam niyo 'yon, 'di ba? Yung istorya ng magkapatid. Na kumbaga dito ay natagpuan ng ama, 'di ba? So kumbaga may istorya ito. Yan natagpuan itong anak na kumbaga dito ay nawala kay yung hindi naging successful kagaya nitong isa. Yan. So no natagpuan ng ama, yan. Sabi ngayon nito, 'di ba? It's like ito yung yung mabait masunurin sa kanyang ama, 'di ba? Okay? Yan. So kumbaga dito ay ama ko, okay? Eh bakit ba pinaghahanda mo ng masarap, 'di ba? Itong kapatid ko, 'di ba? So ito yung tinatawag na kasi siya yung namatay na muling nabuhay. Yan na. So nakikita ko story dito, okay? It's like meron ditong ama na natagpuan niya yung kanyang anak, okay? It's like namatay yung anak niya, muling nabuhay. There is a resurrection. So naging questionable ngayon dun sa isang anak, di ba? It's like hindi ako sumusuway sa iyo, okay? Hindi kita nilapastangan, pero bakit ipinagbubunyi mo ang kanyang tinatawag na itong anak na ito na nagdala ng tinatawag kahihiyan sa kanya, problema sa kanya, di ba? So sabi ng ama, natutuwa siya sapagkat yung kanyang anak is natagpuan niya, okay? Yan. It's like namatay na muling nabuhay, okay? So kaya sabi ng ama, kaya kita mo, di ba, meron doong, anong tawag dito? Yan na, yun no, weighing scale, di ba? Pinapaliwanag na dapat tayo is matuwa na natagpuan kay yung kanyang anak na naligaw ng landas, di ba? Yan. Naligaw ng landas at ito is kumbaga nagbagong buhay, di ba? May istorya yun sa Bible, pasensya na ako'y mahina sa Bible, ha? Yan, istorya ng magkapatid, ang isa is dakila, ang isa is palalo. Yan, ha? So let's see about your future. So maaari din namang i-apply natin ito sa inyo, di ba? Sabihin na natin maybe once upon a time, the Sagittarius, namuhay sila ng tinatawag na it's like walang katapusan, di ba? It's like merong tinikman nila ang mundo, tinikman nila ang materials, tinikman nila, di ba? It's like mga makamundong is tinikman, di ba? Kung kaya dito, maaari ito'y tinatawag realization, di ba? Nagkaroon ng awakening, di ba? Kung kaya dito, gusto na niyang magbagong buhay, okay? So kung kaya dito, it's like tinatawag yan, ang pagbabalik, di ba? Okay? So narito yung tinatawag the rebirth, the death and the rebirth of the Sagittarius, di ba? So kung sino naman ito nag-iintay sa kanila, di ba? Kasi meron ditong nag-iintay. Yan ha? Yan. So ibig sabihin nito, justice has tinatawag na makakamtan, di ba? Makakamtan ang hustisya na hinahanap. Okay? It's like kung sino ito naghihintay na ito, maybe sabihin na nating makakamtan na nila ang hustisya para sa kanila. At kung ang taong ito is yung tinatawag nagbabalik loob dahil may ginawa siya sa nakaraan, di ba? Ibig sabihin nito, tinatawag na ang hustisya is makakamtan nila. Kaya merong the wheel of fortune, di ba? Kumbaga dito yung tinatawag there now from the past is hindi na kailangang maulit pa, di ba? Yan, kumbaga dito nilalagyan niya na ng fences, okay? Kaya dito ibig sabihin nito, yung mga taong nagkikare sa kanila, naghihintay, palagi naghihintay, di ba? Sa kanilang pagbabalik. Yan. Okay? So parang yan yung hanggang istorya ng magkapatid. So about your future, let's see.
Okay. What's your future holds for you? Yan. Oh. There is a tinatawag na, okay, ito yung tinatawag the Four of Wands. Okay? So, the Four of Wands, it's about, tinatawag, sineseryoso mo na, okay? Bawa sabihin natin, sineseryoso mo na itong relationship na ito. Diba? Okay? Kasi narito, diba, it's like tinatawag na kamunduhan. Okay? Tawag ng kamunduhan. Tawag ng laman. Okay? Kaya dito nagkaroon ng tinatawag na awakening. Okay? So kung kaya dito, it's like tinatawag na, okay? Bagong buhay. It's like pinaninindigan na. Okay? Yan. Ito yung tinatawag na ito'y pag-ibig. Okay? Everlasting. It's like kamatayan lang makakapagpahiwalay. Diba? So for some of you, it's about tinatawag na clean life. Diba? Yan. It's about tinatawag na katapatan. Kasi narito. Diba? Yung seryoso, katapatan ng kanyang sanabi, salita. Diba? Okay? So that's what will happen in the future. Diba? It's like giving an assurance to their kapartner na it will never happen again. Diba? So for some of you, meron dito, it's like nagbabalik uli. Siguro manliligaw uli siya. Diba? Maaring tanggapin mo na uli ako sa buhay mo. Diba? Yan. Siguro ito'y panunuyo. Diba? Baka sinusuyo niya uli ang kanyang mahal. Okay? So, in the future, okay? Ang ibig sabihin nito, yung tinatawag, okay? Kasi, either, yan ha? Meron ditong, it's like compatible. Meron naman dito, tinatawag na hindi sila compatible. Diba? Okay? So, now, ibig sabihin, ito na yung now ninyo. Diba? It's like sabihin na natin, maybe nakapag-desisyon na kayo. For some of you, yan. It's like, you don't want, kaya dito, yan. You don't want to happen this again in the future. Diba? Yan. Either, natawag na, better na maging magkaibigan na lang siguro, 'di ba? Yan. Kesa sa tinatawag na magsama pa sila. Kasi maaring in the future, kung ano man itong kanilang iniisip na tinatawag na malusog, healthy relationship is magkaroon lang ng disaster. Di ba? Yan. So, ang nakikita ko for some of you, di ba? Instead, maybe, tinatawag na, sa halip na ito, okay? Tinatawag na, halimbawa, together again. Since alam nila na, or natatakot sila, na baka in the future, maulit lang what happened in the past, di ba? Na relationship. Yan ha. Kung kaya dito nakikita mo, okay? Nagbabarikada na siya, naglalagay siya ng fences, di ba? Okay? If ever, okay, na there is a tendency, okay, or magpakita uli ito, tinatawag na pagsusuyo, panunuyo, muling panunuyo. Pero kumbaga dito it's like hindi na siya naniniwala, okay? It's like alam niya, okay, na mauulit at mauulit din, okay? Kumbaga masarap lang ito sa una, pero sa katagalan, ito uli ang mangyayari. So ngayon, ibig sabihin nito, bago ito mangyari, maulit sa future, okay? Kung ano man ito,
'Diba? Nabubuoing relationship na ganito rin ang mangyayari, 'diba? Ngayon, ibig sabihin nito, paninindigan na niya, 'diba? Paninindigan na niya. Yan. Kumbaga dito yung tinatawag, iingatan na niyang huwag na siyang masaktan. Okay? At hindi na siya i-involve, 'di ba? No more involvement. Hindi na siya interested, 'di ba? Yan. So it's like tinatawag, whatever happens, it's already past memories na lang. Kaya dito sa the Page of Swords, 'di ba? It's like leave it to the past. Okay?